kusa pong may lumapit na tumulong, hindi naman po kami humingi ng tulong, sila po yung lumapit sa'min para tulungan kami. Isang maganda at mapagpalang araw o gabi sa ating lahat, mga kaibigan, mga kalingap, saan man tayo naroon sa mga oras at sandali pong ito, Luzon, Visayas, Mindanao at maging ang mga nasa iba't ibang bansa. Isang maganda at mapagpalang araw o gabi sa atin pong lahat. At muli, welcome po sa ating pong YouTube channel, Kalingap J. Morelo Vlogs. At kung kayo po bago pa lamang pong nakapasyal sa ating pong munting bahay, huwag pong kalimutang mag-subscribe at pa-touch na rin po yung all notification bell. Nang sa ganun po kapag tayo po ay meron po mga bagong upload videos at kapag tayo po ay meron mga live, tayo po ay muling magkasama-sama at magkakumustahan. At bago po natin umpisahan ang gagawin po nating reaction sa araw na ito, binabati muna natin ng isang maganda at mapagpalang araw o gabi sina Kuya Bal, Ate Edna at Kalingap Rab. Ganoon din po ang mga kasamahan nating mga charity vloggers ng Team Kalingap, mga kasamahan din po nating mga ambassadors ng Kalingap. Mapagpalang araw o gabi sa bawat isa. At ngayon po mga kaibigan, mga Kalingap, at ang gagawin po natin ng reaction sa araw pong ito, panoorin po natin. Magpapagaw ngayon guminhawa. Pero kung sa parang gano'n na nga po, babalawrain naman ang pamilya niyo. Siyempre, sinong di bibitaw sa gano'n? Sino nga ba ang balahura sa pamilya nila? Mga kaibigan, binalahura ba ng Team Kalingap ang pamilya nila? Nung sila ba ay nandito sa Team Kalingap, binalahura ba ang pamilya nila? At kung may nang balahura, sino? Alam naman ako mang balahura sa kanila. Ha? Lahat ng reaction ko po ay mula sa kanila. Sa mga reactor nila. Nagpara-comment, nireaksyonan ko lang. Pero wala akong records na balahura ko sa kanila. So ano yung sinabi ni Tikyo na binalahura daw sila, mga kaibigan? Na sino nga ba ang ayaw guminhawa? Pero kung binabalahuran na ang pamilya, sino ang hindi bibitaw? Kaya mapapansin natin mga kaibigan, mga kalingap sa mga salita na binitiwan ni Miss B dyan sa napanood po nating video na kung saan po ay para siyang tinuturuan pa ng kanyang nanay kung ano ang sasabihin na parang merong ibinubulong. Hindi na lang kaya nagpakita para siya magsabi, ano mga kaibigan, mga kalingap. Ang tanong nga dyan mga kaibigan, mga kalingap ay binabalahura ba sila? Yan ang tanong po mga kaibigan. Binabalahura ba sila ng Kalingap? Or kung may nang balahura sa Kalingap, binabalahura sila, sino naman po ang nang balahura sa kanila? Alam akong mambalahura sa kanila. Di po baga? Sino ang nambalahura nung sila'y nasa Kalingap? Kailan sila inulan ng mga bashers? Nung time na kung saan po ay pinaarteyan nila si Kuya Bal. Pero nung sila po ay nasa Kalingap, wala pong nambabalahura sa kanila. Tama. Oo. Nung time na sila po'y nasa Kalingap, wala mang nang mabalahura sa kanila. Meron ba? Wala. Ha? Wala kong maalala po na nung nasa Kalingap sila, merong nang balahurang reaktor sa kanila. Wala po. Ha? Maaring yung sinasabi nila na pambabalahura, ito yung mga sinasabi ng mga bashers simula noong ipaarteya po si Kuya Bal Santos Matubang. Yan mga kalingap, panoorin po uli natin ang video na ito. Nagtatrabaho po ako noon. For your information po, share ko si kahit po kami naglalabada ay kumakain po kami ng 3 beses sa isang araw. Pinagpapaguran ko po yun para mabuhay ang mga anak ko. Diba? Wala namang problema kung may trabaho kayo. Kung ikaw ay naglalabada, wala namang problema doon. Maganda nga yan kung may trabaho kayo para at least may kita.
At ayan nga mga kalingap, nagsalita na po ang nanay. Ang sabi ng nanay, FYI, for your information, nagtatrabaho daw po sila noon bilang labandera. Pinagpapaguran daw po niya ang ipinapakain sa kanyang mga anak. Tama naman po yun mga kaibigan, mga kalingap. Na kung saan bilang mga magulang ay nagsisikap ang bawat isa na kung saan po ay para meron pong maipakain sa mga anak. Kung yun lang kayang hanap buhay, trabaho, walang problema yun. Kung ang hanap buhay mo ay paglalabada, wala mang problema yun. Di ba? Marangal na trabaho yan. Marangal na trabaho ang paglalabada. So anong problema doon kung ikaw ay trabaho? Ang napansin ko lang diyan mga kaibigan, yung sitang for your information. Parang iba ang dating. Parang meron pong pagmamalaki. Depende sa mga taingang nakikinig. Marahil sa tingin ng iba, pero may dating. Parang may halong pagmamalaki or kayabangan. Depende po sa mag-interpret. Pero kay Jim Murillo, parang ibang dating sa kanya. Maaaring sa iba po ganun din naman eh. Pero kung yun ang kanyang gustong iparating, sabihin, for your information, wala tayong magawa dyan. Yun ang kanyang binitiwang salita eh. FYI, for your information, iho, abay, may trabaho naman ako, naglalabada. Parang merong pagmamalaki. For your information, nagtatrabaho daw sila ni B. At napapakain daw niya ang kanyang anak 3 beses isang araw. Kapag ikaw ay masipag na ina, lahat ng hirap ay gagawin mo, kayang pakainin ang mga anak 3 times a day. Pero pag patamad-tamad po kayo, sa tingin ko po mahihirapan. Maaring magkakautan kayo talaga. Sa mga tindahan, pwede ka mangutang ng bigas para lang po mapakain yung pamilya mo. So, dito po, tahasan sinabi ni Hansel, yung ama ni Tikyo, na naglalabada kami, at napapakain ko naman yung mga anak ko 3 times a day. So, walang problema. Mabuti, magandang bagay yan, na napapakain mo yung iyong mga anak 3 times a day. No problem yan eh. Mga kaibigan, mga kalingap, wala namang problema doon eh. Walang problema po doon. Kumbaga ay yun ang tungkulin ng isang magulang na gumawa ng paraan para merong maipakain sa mga anak ng 3 beses isang araw. Tama. Walang problema doon. Yun ay pananagutan ng magulang na yung mga anak ay pakainin. Ibon nga di ba? Yung ibon po, naghahanap ng uod yung ina para ipakain sa mga inakay. Pakain sa mga anak. Tao pa kaya. So walang question doon. Walang problema yon. At marapat lamang na maghanap buhay po ang magulang para sa mga anak, sa pamilya. Kaya lamang po parang medyo may laman yung salitang for your information. Sa tainga po ng mga nakikinig, marahil ganon. Talagang may laman po. Parang kumbaga may halong pagmamayabang or pagmamataas. For your information. Pero wala tayong magawa. Yun talaga sila. Diba? Yun ang gusto niyang bitiwang salita. Ano magawa natin? Kasi kung ang tao po ay may kayabangan, wala kang magawa dyan. Ang gawin mo, magpakumbaba na lang sa kanila.
parang merong laman, mga kaibigan, mga kalingap. Kumbaga ay parang merong pagmamalaki, parang merong pagmamataas, parang merong pong pagmamayabang, for your information. At diyan natin makikita, mga kaibigan, mga kalingap, doon sa kasunod na salita o sinabi ng kanyang nanay. Panoodin po natin. Kusa pong may lumapit na tumulong, hindi naman po kami humingi ng tulong. Sila po yung lumapit sa amin para tulungan kami. Sabi, nagpapawa ka. Di ba? Sige, ma'am, wag mo lang iiyak. So, yan. Another, another topic tayo dito. Hindi sila ang lumapit. May lumapit sa kanila. Hindi sila humingi ng tulong. Sila po ang nilapitan, mga kaibigan. So, kumbaga sa ano po, maliban doon sa sinabi kanina na for your information, abay may trabaho naman kami, naglalabada kami, kumakain kami 3 times a day. Then kasunod noon, hindi kami lumapit sa inyo. Kayo ang lumapit sa amin. So ito po mga kaibigan ay kumbaga sa ano, parang lumalabas dito na ang kanya pong sinisisi ay yung mga taong tumulong sa kanila. Parang ganun po ang nasa isip ko. Kung sila man ngayon ay guminhawa, aba, hindi kami ang may kasalanan, kayo. Kayo ang tumulong sa amin eh. Kami ba'y lumapit sa inyo? Di ba hindi naman? Kayo ang lumapit at nag-alok ng tulong. Mga kaibigan, may mga ilang video po nating panonoorin. Sino nga ba ang lumapit kay Kalinga Prab? Mga kaibigan, sino nga ba ang lumapit kay Kalinga Prab para matulungan ang pamilyang ito? Ito po ang video po, mga Kalingap. Bakit mo pala nilapit sa amin tong bago mong na-scout, Dr. Love? Ito kasi ay talagang kailangan din nila ng tulong sa Ibig sabihin, naglalakad siya ng 2 hours. 2 hours tapos Galing Pambuhan. galing Pambuhan. Layo po talaga mga kalingap. Tsaka wala sila, minsan naglalabada lang yung tatay at nanay niya. Tumatanggap silang labada dahil yung tatay niya paralyzed. Yung likod hindi may sakit sa buto. Pangalawa, wala din talaga akong sapat na pantulong. Kaya inilapit ko sa iyo ito, Kuya Rab, kasi ikaw lang ang may pwedeng tumulong sa kanila. Ano pangalan? Beyonce. Sina Beyonce. At alamin po natin kung ano po yung pwede nating may tulong sa kanya, no? So, tara mga kalingap, samahan niyo po kami. So, matagal ka na pala na-scout ni Dr. Love and matagal ka na rin niya sa akin nalalapit. And ngayon lang kami nagkaroon ng time para makadaan dito, ano? So, ayan, kumusta naman Beyonce dito sa bahay niyo? Kumusta? Pwede bang ikwento yung magpakilala ka sa akin at sa mga viewers? Ako po ay isang lang po. Dalaga pong nagpapasok po sa Pambuhan. Pumapasok po kami ng kapatid ko. Pag umaga po na maaga lang po ang gising namin, tapos pumapasok po kami ng mga 6 po. Papunta po ng Pambuhan, di po. Tapos paghapon po, naglalakad na po kami pa uwi ng kapatid ko. Ang bahay po namin, po. Medyo butas-butas na rin po yung Medyo bubong. butas-butas. Na din po pag naulan. Ang lumapit kay Kalinga Prab para sa kanilang pamilya ay walang iba kundi si Mang Iking. Ngayon may nilapit siya sa atin. Bakit mo pala nilapit sa amin tong bago mong na-scout, Dr. Love? Ito kasi ay talagang kailangan din nila ng tulong. Tsaka wala sila, minsan naglalabada lang yung tatay at nanay niya. Tumatanggap silang labada dahil yung tatay niya paralyzed. Yung likod hindi may sakit sa buto. Pangalawa, wala din talaga akong sapat na pantulong. Kaya
Inilapit ko sa iyo ito, Kuya Rab, kasi ikaw lang ang may pwedeng tumulong sa kanila. Si Mang Iking pala ang lumapit kay Kalingap Rab. Ngayon ang tanong nga yan, mga kaibigan, hindi ba nila binigyan ng kapahintulutan o pahintulot ang scouter na si Mang Iking na ilapit sila kay Kalingap Rab? Kaya naman pala nasabi nila na hindi sila ang lumapit at humingi ng tulong, kundi si Doc Lat ang lumapit kay Kalingap Rab. Pangalawa, wala din talaga akong sapat na pantulong. Kaya inilapit ko sa iyo ito, Kuya Rab, kasi ikaw lang ang may pwedeng tumulong sa kanila. Napakalinaw po mga kalingap, mga kaibigan, na ang lumapit kay Kalingap Rab ay si Mang Iking, Dr. Lab. So ano masasabi nyo dito, mga kaibigan? Ako po, wala akong masabi. Kasi kahit magsalita ka rito, mga kaibigan, mga kalingap, ibang utak nila. Yung mga tutulong ang siyang mali. Pinatulpo nga ako, pambirang buhay yan. Wala akong ginawa. Pinatulpo ako. Ang isang Val Santos Matubang pinatulpo nila. Pero sumikat naman ako. Pinatulpo ko rin sila. So, thank you so much po. Subscribe natin G. Murillo Vlog. G. Murillo Vlogs, mga kaibigan. Support natin po ang channel po niya. So, thank you so much. One Kalingap, one family. Hirap ako magbuntis, pero dahil sa BSM, Kalingap Kape, ngayon nabubuntis na ako. Kaming mga OFW, laging pagod sa trabaho. Pero dahil sa BSM, Kalingap Kape, meron kaming energy. Ayan mga kalingap, mag-BSM kape na kayo. Alam niyo mga kalingap, bilang isang OFW dito sa Hong Kong, bilang driver, lagi akong umiinom ng kape bago pumasok ng trabaho. Parating gising at laging alerto, lalo-lalo na pag ikaw ay nagdadrive. Kaya mag-BSM kape na kayo mga kalingap. Dahil sa BSM kape mga kalingap, ang inyong diwa ay laging buhay. BSM Kalingap Kape, ang kape na may puso. BSM Kalingap Kape, ang paboritong kape naming mga OFW dito sa Macau. BSM Kape, ang kapeng may puso. Bilang isang karpintero, araw-araw napapagod, BSM Kalingap Kape, ang panghagod. Sarap. BSM Kalingap Kape, ang kaping may puso. Dito na kayo mga kaibigan, mga kalingap. At sigurado, gaganda at sasarap ang tulog at ang gising ninyo. BSM Kalingap Kape, napakasarap. Nagpapagaling sa mga taong may sakit. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututok sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi. Magbibigay pag-asa sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap.